Kailan mo huling tiningnan ang salamin at nagustuhan mo talaga ang taong nakatingin sa iyo? Hindi lang ang iyong itsura, kundi ang iyong mga pinili, ang iyong mga gawi, ang iyong buhay. Masyadong maraming tao ang hindi masagot ng matapat ang tanong na iyan. At yun ang dahilan kung bakit nakakaramdam sila ng kawalan. Kahit gaano karami ang pagmamahal na natatanggap nila mula sa iba. Narito ang mahirap na katotohanan. Ang pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ka ay hindi sa iyong kapareha, sa iyong mga kaibigan o sa iyong pamilya. Ito ay ang relasyon mo sa iyong sarili. Bago ang mga mensahe, bago ang pagpapatibay, bago ang atensyon, ay nariyan ka. At kung ang relasyong iyon ay wasak, wala nang iba pa sa iyong buhay ang magmumukhang tama. Maaari kang magkaroon ng pinakamahusay na trabaho, ng pinakasabik-sabik na pag-ibig, at ng lahat ng material na tagumpay sa mundo. Ngunit kung hindi mo mahal ang iyong sarili, lahat iyon ay magmumukhang panandalian lamang. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi makasarili. Ito ay kaligtasan ng buhay. Ito ay ang pagtatakda ng pamantayan para sa kung paano ka dapat tratuhin at ang pagtangging makipagnegosasyon dito. Ito ay ang pag-aaral na itaguyod ang sarili kapag walang ibang gumagawa nito, na protektahan ang iyong enerhiya kapag ang mundo ay nagsisikap na ubusin ito, at maniwala sa iyong halaga kahit na napapaligiran ka ng mga taong hindi ito nakikita. Sa episode na ito, matututunan mo kung paano mahalin ang iyong sarili ng higit pa sa sinuman. Hindi sa paraang magsasara ka sa mundo, kundi sa paraang magpapalakas, magpapapanatag at magpapatatag sa iyo. Sapagkat kapag tumigil ka ng iwanan ang iyong sarili, titigil ka ng tumanggap ng mas mababa sa karapat-dapat mo mula sa iba. 1. Paano magtayo ng mapagmahal na relasyon sa sarili? Kailan ka huling naging proud sa iyong sarili? Hindi dahil sa iyong nakamit, kundi dahil sa kung sino ka lang talaga. Karamihan sa mga tao ay hindi nag-iisip tungkol dito, at iyon ang dahilan kung bakit sila naghahabol ng pagmamahal mula sa iba habang pinababayaan ang pinakamahalagang relasyon sa kanilang buhay, ang relasyon nila sa kanilang sarili. Hindi mo makatatakasan ang iyong sarili. Kahit saan ka pumunta, ano man ang gawin mo, o kung sino ang kasama mo, dinadala mo ang iyong sarili. At kung ang relasyong iyon ay wasak, wala nang iba pa ang magmumukhang tama. Ang totoo, ang pagmamahal sa sarili ay hindi aksidente. Ito ay hindi isang bagay na mahikang lumilitaw kapag maayos ang buhay. Ito ay isang bagay na sinasadya mong itayo. Tulad ng anumang matibay na relasyon, sa pagsisikap, atensyon, at pagiging tuloy-tuloy. Isipin kung paano mo trinatrato ang mga taong pinakamahal mo. Pinakikinggan mo sila, ipinapakita mo sa kanila ang respeto, binibigyan mo sila ng pasensya, at pinapatawad mo ang kanilang mga pagkakamali. Ngayon maging tapat. Binibigyan mo ba ang iyong sarili ng parehong antas ng pag-aalaga? Ang mahirap na katotohanan ay karamihan sa mga tao ay nagsasalita sa kanilang sarili sa mga paraang hindi nila gagawin sa isang taong mahal nila. Paulit-ulit nilang inuulit ang kanilang mga kabiguan. Pinapangalanan nila ang kanilang sarili kapag nagkakamali sila. Ipinipilit nila sa kanilang sarili ang mga imposibleng pamantayan habang walang hanggang pangunawa ang ibinibigay sa iba. Kung gusto mong magtayo ng mapagmahal na relasyon sa iyong sarili, kailangan mong baguhin ang paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong sarili. Palitan ng hindi ako makapaniwala na ginawa ko iyon. Nang natututo at nag-i-improve ako, palitan ng hindi ako sapat ng ako ay patuloy na nagiging ang taong gusto kong maging. Ang wikang ginagamit mo ay humuhubog sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili at naniniwala ang iyong isipan sa mga salitang paulit-ulit mong sinasabi. Ngunit ang pagmamahal sa sarili ay higit pa sa positibong pananalita sa sarili. Ito ay tungkol sa pagtupad sa iyong sariling mga pangako. Kung ang isang kaibigan ay palaging sumisira sa kanyang salita sa iyo, nagkakansela, at hindi sumisipot kapag kailangan mo siya, magtitiwala ka ba sa kanya? Malamang hindi. At gayon pa man, napakarami sa atin ang gumagawa nito sa ating sarili. Sinasabi nating mag-ehersisyo na tayo, tapos nilalaktawan natin. Sinasabi nating titigil na tayong makipag-usap sa isang taong lason, tapos pinapapasok natin silang muli. Bawat nasirang pangako ay kumakalas sa respeto sa sarili. Ibinabalik mo ang respetong iyon sa pamamagitan ng pagtupad kahit sa pinakamaliit na mga pangako. Pagbangon sa oras na sinabi mo, pagtapos sa gawaing sinimulan mo, paggalang sa mga hangganan na itinakda mo. Isa pang mahalagang bahagi ng relasyong ito ay ang paggugol ng sinadyang oras mag-isa, hindi ang pag-scroll ng walang katapusan, hindi ang paglubog sa ingay, kundi ang tunay na pakikisama sa iyong sarili. Ito ay maaring maging hindi komportable dahil kapag nag-iisa ka,
Wala nang pagtataguan mula sa iyong mga iniisip, ngunit ang totoo hindi mo mahal ang isang taong hindi mo talaga, at tulad ng sa anumang relasyon ang pagpapatawad ay mahalaga. Hindi ka maaring magkaroon ng pagmamahal ng walang pagpapatawad. Ibig sabihin nito ay pagbitaw sa mga pagkakamaling pinarurusahan mo ang iyong sarili. Hindi ibig sabihin nito na magkunwaring okay lang ang mga pagkakamaling iyon. Ibig sabihin ipinapasyang hindi na nila dapat kontrolin ka. Sa bawat oras na pinapatawad mo ang iyong sarili, nagbubukas ka ng puwang para sa paglago sa halip na sa pagkakasala. Sa paglipas ng panahon, pinabago ng mga pagkilos na ito ang lahat. Nagsisimula kang maramdaman na meron kang sariling likod. Tumitigil ka sa paghabol ng pagpapatibay mula sa mga taong hindi maibibigay ito sa iyo. Tumitigil ka sa pagtanggap ng mas mababa sa karapat-dapat mo at isang kamanghamanghang bagay ang nangyayari. Nagsisimula kang maglakad sa buhay na may tahimik na kumpiyansa. Nagsasalita ka ng mas malinaw. Naglalakad ka ng may mas malalim na layunin at hindi mo na nararamdaman ang pangangailangang ipaliwanag ang iyong halaga sa sinuman. Ang mapagmahal na relasyon sa iyong sarili ay ang pundasyon ng lahat ng iba pa. Kung iginagalang mo ang iyong sarili, hihingi ka ng respeto mula sa iba. Kung pinahahalagahan mo ang iyong sarili, titigil ka sa pagpaparaya sa mga taong ituturing kang parang basura. At kung tunay mong mahal ang iyong sarili, hindi mo na muling hihingin ang uri ng pagmamahal na maibibigay mo na sa iyong sarili ng masagana. 2. Bakit ang pagmamahal sa sarili ang pundasyon ng tunay na kaligayahan? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang bawat sandali ng kaligayahan na naramdaman mo, bawat siglang kagalakan, bawat mapayapang pagbuntong hininga, ay na-filter sa pamamagitan ng kung paano mo nakikita ang iyong sarili? Isipin mo, dalawang tao ay maaaring magkaroon ng eksaktong parehong kalagayan sa buhay. Ngunit ang isa ay nakadarama ng malalim na kasiyahan habang ang isa ay nakadarama ng palaging kawalan. Niyang pagkakaiba ay hindi swerte, ito ay pagmamahal sa sarili. Kung wala ito, ang kaligayahan ay palaging panandalian, palaging marupok, palaging nakadepende sa isang bagay o tao sa labas mo. Madalas nating marinig na ang kaligayahan ay nagmumula sa mga tagumpay, relasyon o ari-arian, kumuha ng promosyon, hanapin ang perpektong kapareha, bilhin ang pangarap na bahay, saka ka lang sa wakas makakaramdam ng kumpleto. At ang mga bagay na ito ay maaaring magdala ng kagalakan. Ngunit kung walang pagmamahal sa sarili, ang pakiramdam ay kumukupas, at ikaw ay naiiwan na humahabol sa susunod na malaking bagay, umaasang ito sa wakas ang magpupuno sa puwang. Hindi ito kailanman nangyayari. Bakit? Dahil ang kaligayahan na itinayo sa mga panlabas na bagay ay parang pagtatayo ng bahay sa buhangin. Sa sandaling magbago ang mga bagay na iyon, at palagi silang nagbabago, ang buong istruktura ay gumuguho.